I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe. It's me again mga kababayan. Nako, tingnan nyo at panoorin nyo si dating ex-Vice President Noli de Castro, guys. Kung paano niya sinupalpal itong abogado ni Kibuloy. Batindi. Tingnan nyo, direct to the point. Pakinggan nyo, courtesy ni Magandang Gabing Bayan, Noli de Castro, mga bes. So, ito, pakinggan nyo ha. Wala siyang kasalanan, tunayan ninyo, palabasin niyo sa salungga at saka kayo mag-file. Ay kahit tumatawa kayo, kahit attorney kayo, pero kami pangkaraniwang tao, ang alam namin ang taong may kaso ay dapat lumabas at ipagtanggol ang kanyang sarili. Lalo na po ang isang tao na katulad ni Pastor Kibuloy na son of God. Yan po ang view po ninyo, sir. Opo, yan ang view ko. Pero mali po yan. Hindi ako mali, hindi ako mali. Meron pong alternatibo po ang akasado, Sir Noli. Hindi ho, kung talagang wala siyang kasalanan, patunayan niyang wala siyang kasalanan at kami maniniwala kapag siya'y lumabas na at yung proseso ng batas, doon pa lamang kami maniniwala na wala siyang kasalanan, attorney. Remember, attorney ho kayo. Lahat ng attorney talaga ay pagtatanggol ang kahit pa kriminal ang isang tao, pinagtatanggolo ninyo, di ba? I'm not talking of Kibuloy, pero kayo mga attorney, ganyan ang asal ninyo. Sabi niyo dun sa mga criticism na yung nangyayari daw pong police operations sa KOJC compound ay overkill daw po at may mga violation na po ng human rights ayon sa mga kritiko ninyo. Specify. Yung daw pong pagde-deploy ng sobrang daming police at saka yung blockade, yung mga nadidisrupt na daw po yung Meron bang human rights violation kung maraming pulis? I don't think so. There's no... Anyway, the reason we did this was so that we could maintain the peace. The only way to maintain the peace is to make sure that the area is safe and is secure. And considering this is a 30-hectare compound, kailangan mo talaga ng maraming tao. Hindi mo pwedeng gawin ito na isang dosenang pulis. Para hindi na bale yung mga lumalaban o yung mga nagre-resist, nanghaharang, hindi na bale muna yun. Para lang yung pag-inspeksyon ng 30 hectares, kailangan mo na agad ng maraming tao. So I do not see. I think what they're talking about is political na yan. Hindi na totoo yan. You go to any human rights advocate, there's nothing that we did. Lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. Walang baril, kahit isa. Hindi kami gumamit ng tear gas. Wala kaming ginawang ganun. So anong human rights violation? Marami lang. Kung kukonti yun, mas marami pang nasaktan. Mas maraming nasaktan na supporter ng Kingdom of Jesus Christ, maraming nasaktan na pulis dahil maglalaban. So, kung marami, itapos ka agad ang problema. So, that's what we've done. Surrender na lang po. Surrender na lang po. Hindi ko nga maintindihan kung bakit dinadamay ni Kibuloy ang mga tauhan niya. Kasi sinasabak niya yung mga tauhan niya. Wala namang kasalanan yung mga yan. They just believe they're looking for an answer, a value system, and they think they have found it with Kibuloy. But they did not sign up to be in the front line of this kind of thing that's happening now, that they will protect him from arrest, even when he has cases filed against him, not only here in the Philippines, but also in the United States. So, I suppose I can understand their disagreement with us, even anger. But what all that the police are doing is enforcing the warrant of arrest against Apollo Kibuloy. Sir, on That's all they're doing. Tapos ito pa mga bes, ito po yung panawagan ni Senator Bato kay Pangulong Marcos Jr. Matatawa ka nga kasi pinost ko sa comment section ko yan sa YT. Matapos nyong away-awayin ang Pangulo,
balahurain, bastusin, yung mga alipores ni Kibuloy, ni alipores ni Digong, ni Sara Duterte, kung paano nila binanata ng Pangulo. Tapos ngayon, huhingi kayo ng tulong? What the heck? Kayo, alam nyo guys, no? Minsan masasabi natin, itong mga senador na, itong si Senator Bato, binuto ng taong bayan ito eh. Pero, lagi kong sinasabi, saan ka makakita ang isang politician na alam mo na mabigat ang kaso ng kaibigan mo, na sa Amerika pa ang kaso niya, Pero guys, remember, mabigat ang kaso ni Kibuloy, non-billion, correct me if I'm wrong. Human trafficking, delikado yun. Money laundering, child abuse, nako, mga bes. Ilang counts ba yan? Kung halimbawa, ang isang counts 100 years ang pagkakulong, ilang kaso niya? 400 years. Buto na yan, mga besar. But anyway, alam nyo ito si Bato, tingnan nyo. Ano sabi? August 27, 2024, Senator Bato de la Rosa appealed to President Ferdinand Marcos Jr. to listen to the plea of Kingdom Jesus Christ, members whose right to practice their faith is being challenged due to excessive force used by police and serving an warrant of arrest against Pastor Apollo Kibuloy. What the heck? Mayroon bang guys? Mayroon bang forcing na nangyayari? Hindi nyo nakita? Ikutin nyo ang buong social media, makikita yung mga pulis, tinamaan sa ulo, dumugo ang noo. Saan kayo makakita niyan? Alam nyo, Mr. Senator? Sir, wag kayong one-sided, wag kayong bias. Puro kayo kay AGC. Paano naman yung inargabyado ni Kibuloy? Gusto nila yung makuha ang hustisya. Kayo po, nagsisweldo kayo, sinisweldoan kayo ng taong bayan. Tapos, gano'n ang astan nyo. Pinoprotektahan nyo ang isang taong gumagawa ng karumal-dumal. Paano nyo masasabi na pastor ito, son of God, sa kabila ng issue laban sa kanya? Ang alam ko, ito si Pastor Kibuloy, nagbabasa ng Biblia. So, ibig sabihin, alam niya kung ano ang nakalagay sa Biblia. Di ba may punishment yan? May kaparusahan po yan? Yung ginagawa niya? Mr. Senator? I don't think siya po ang appointed son of God. Bakit nagkaroon siya ng ganyan? Sana, kung hindi niya mapigilan ng sarili niya, ang dami niyang pera. Pwede siya magbayad ng babae. Bakit ganyan? Or inaabuso niya lang ang pagkapastor niya. Kaya minsan, ang sabi ng Biblia, huwag maniwala sa mga bulaang propeta na nagpahayag sa salita ng Diyos, sapagkat ginagamit nila ang pangalan ng Diyos at ang salita ng Diyos upang makapaglinlang. Biblikalis yan, Senator. Tanungin mo kay Pastor Kibuloy, alam niya yan. Tapos ngayon, hingi-hingi kayo ng tulong kay Pangulong Marcos Jr. Walang pangharas, mga kababayan. Napanood nyo yung video ni Pangulong Marcos Jr. Sinabi niya, di ba? There's no harassment. Sa ginagawa ng mga kapulisan. Natural. Guys, hectares, ika nga. Ang laki niyan. Tapos, ang gusto mong papasukin na pulis, 10. What the heck? Paano mo makikita yung tao? 30 square, yan guys, hektar. Kulang pa ngayon 2,000 Dapat marami. So, ngayon, sa balita natin, mga kababayan, may nakita silang lungga at mayroong lagusan. So, abangan natin yung mga kaganapan dyan sa issue na yan. Wala pa akong post lang, nakita ko. Pero, abangan po natin ang kaganapan. Kasi ito si General Torre, talagang hindi mo na mapipigilan yan. At isa pa, malakas naman ang loob nila because yan po ay order ng court. Okay? Hindi naman pwede yun. Kasalanan niya sa Amerika, kasalanan niya dito, dapat harapin. So dapat kayo, mga senador na kumakampi, pinoprotektahan si Kibuloy, bumaba na kayo sa pwesto nyo. Wala kayong kwentang mga politician pag ganun. Diba? Nagiging senador ba kayo? Umupo kayo sa Senado? Umupo ba kayo sa pagka-vice presidente? Para lang kay Kibuloy? Hindi para sa taong bayan. Remember, sinisweldohan kayo ng taong bayan. Tapos, ngayon sasabihin nyo, BBM resign.
BBM resign for what? Anong ground? Sasabihin ko na naman, nandahil sa isang manyakol, pababain nyo ang Pangulo sa Malacanang, magmamarcha kayo papuntang Malacanang, magpi-full power kayo. Anong ground? Anong violation ni Pangulong Marcos Jr.? Hinaras ba kayo? Marami bang namamatay sa KOGC? Hinaras ba ng pulis? Pinagsisipa ba? I don't think so. Wala, di ba? Wala. As in, itong mga KOGC member talagang maharas. Oh, kung namatay man ng isang membro nyo, yun ay cardiac arrest. May sakit talaga yun. Oh, tapos ngayon, isisisi nyo kay Pangulong Marcos, isisisi nyo kay General Torre. Alang niya naman talaga, oo. Ayun, mga kababayan. Saan kayo makakita itong mga tao na ito? Isang mambabatas, binoto ng taong bayan, pinoprotekta pa ang isang manyakol. Oh, pinagre-resign ng Pangulo dahil ang reason para kay Kibuloy. Oh, di ba? Tapos iupo nila yung pusit. Mababa yung standard niya. What the? Excuse me, do you think papayag ang taong bayan? 31 million? Hindi naman binoto ng DDS yan si Pangulong Marcos Jr. Real talk tayo dito. Oh. Yun lang ang reason. Dahil hindi kayo pinaburan ni Pangulong Marcos Jr. sa mga issue alaban sa mga sa mga alipores ni Dugas at saka alipores ni Pusit o alipores ni Kibulok. Yun ba yun ang violation ni Pangulong Marcos Jr.? Wala kayong nakuhang pabor galing sa gobyerno kaya nagwawala kayo. Gustong takpan ni Pangulong Marcos ang mga sumisingaw na mga baho nyo ngayon under investigation, yung mga sangkot dyan sa Pogo. Tapos yung witness na bago ngayon, dating yung Police Colonel Espinedo, binunyag niya. Oh, anong koneksyon ng Pogo sa IGK? Oh, napanood niyo na yung video na yan. So, but anyway, mga kababayan, kayo, ano masasabi niyo dito? Ako? Ay sus, Mariusep, tumigil-tigil nga kayo, bumaba na lang kayo sa pwesto nyo. Kung hindi nyo kayang gampanan ang mga pwesto nyo, ang pinoprotektahan nyo, yung mga mandurogas, at saka yung mga manyakol, kaloka kayo. So yun guys, see you again on my next upload video. Bye bye bye, and babus, God bless Philippines. Tama yung sinabi ni Noli Di Castro, kung talagang walang kasalanan, di ba? Kung talagang walang kasalanan si Apollo Kibuloy, humarap sa korte, ipaglaban niya, i-defend yung sarili niya, kukuha sa ng katerbang abogado. Oh, ay i-defend siya doon. Kung talagang walang sa pagkasasala, natural, mabsuelto. Pero pag makita na mayroong probable cause, na totoo yung sinampang kaso laban sa kanya, pasensyahan na. 300 years siya, makukulong. Wala na. Dead na yun. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye 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 and babus. God bless Philippines.